Hello! Ako po yung magtuturo ulit sa Vial software. This time ang ituturo ko ay kung paano gumagawa ng macros dito sa Vial. Alam ko kahit sabihin natin hindi sa Vial software meron naman ng macros, lalo na kung medyo okay yung keyboard software ninyo na iba. Alam ko may ways sila para maglagay ng macros. And to be honest with you, ito ding macros sa Vial hindi necessarily like ito yung best din. Kung i-compare ko yung experiences ko like sa SteelSeries, dati SteelSeries yung keyboard ko ngayon based doon sa SteelSeries app nila, yun maganda yung macro recording nila. Although dito naman din sa Vial, meron naman din macro recording and stuff. May mga things lang mahirap gawin dito sa Vial, like ultimo mag-delete. Mamaya papaliwanag ko yun. Pero at least ito, papaliwanag ko kung paano gumawa ng macros sa Vial and paano mo siya ipapasok dun sa mga keys mo. Tapos as a bonus treat, ipapaliwanag ko kung paano ko ginagawa na mag-control ng ilaw gamit ang macros. Kasi itong mga to, nakalagay ito sa macros. Alright, let's start. So ang macros ito, kung hindi nyo pa alam kung ano ang macros, basta ang macros is parang nire-record mo kung ano yung ginawa mo, type, click, or meron ka talagang ilalagay na text, or meron kang gagawing some action dito sa kung ano man yung meron dito sa Vial, like yung quantum stuff and kung ano man pwedeng ilagay dito sa mga to. Tapos ang gagawin ng Vial, ipi-play niya yung kung ano yung naka-record na yun. Pwedeng keystrokes, pwedeng commands, pwedeng yun nga tulad ng binanggit ko kanina tungkol sa lighting, pwede mo rin i-control pati lighting, ganun. Madalas ginagamit mo rin ng macros kung like marami sila na gusto mong yan, like i-automate mo in just one command, one macros, nandun lahat ng things na gusto mong gawin. Lalo na kung meron kang something na madalas mong ginagawa like sa work mo na kailangan mo siyang gawin. Tulad nun, kung pagka kailangan mo ng sunod-sunod na things na kailangan mong gawin, maghahanap nga ako dito. Sa P60 natin tignan. Kasi sa P60 yung mas may comprehensive ako na ginagawa Pero meron pa akong nilalagay na kahit maglagay ng text nilalagay ko sa macro. Kasi pwede mo siyang gawin dito. Yan, tulad yan. Ang ginagawa niyan is i-open niya yung run, yung window R. Kaya merong window R dito. Down window, top R, up window. Tapos magde-delay. Tapos, pagkalabas nung run command, ita-type niya to, shoots. Tapos i-open niya i-open niya yung OneDrive folder ko na nandun yung mga shoots ko, mga trabaho ko. Tapos pipress niya enter. So ayun, pag may ganong series of things na gusto mong gawin siya, pwede mong gawin in this way. Parang lang din, aalalayan mo lang tulad nito, may delay. Bakit? Kasi hindi mo alam, paminsan pagka masyadong mabilis mong pinagpapapasok yung command, baka hindi pa kayang mag-respond agad, hindi na kayang mag-respond agad ng computer mo. Kaya paminsan kailangan mo ng delay. Yan, tulad nitong delay, kung nakikita nyo, yan. Ngayon, this may vary depende kung gaano kabilis or kabagal yung computer mo. Mahalaga tong delay paminsan, lalo na pagka medyo crucial yung siguraduhin mong na-register yung pagpindot or tinype bago mo gawin yung next. So ayan, kaya may ganyan delay. I'll explain yung mga things na pwede nyo gawin dito later. Ngayon, napapansin nyo din dito, sige yan, napapansin nyo din dito na napakahaba na ito. Pwede nyo gawin naman na like tulad na ito, gagawin nyo to in sequence. Ngayon, paminsan mahalaga yung kung anong uunahin mo. Paminsan may element ng time, paminsan walang element ng time. May ganun kang inaalala when it comes to doing macros. Basta ang mahalaga is kung ano yung sequence na yon na gusto mo, kailangan mapasok mo ng maayos dito. Kung hindi, pagka like hindi gumagana yung macro mo, medyo nang maayos, baka dahil kasi kailangan mong lagyan ng delay. So saan tayo pwede mag macros? So umpisa pa lang, ayan, dito sa pwede nyo tignan dito sa macros tab. Ayan, may macros tab dito katabi ng key map, layout, ganyan, lighting.
Depende kung anong board mo, pero basta may macros tab. Tapos tulad ng iba like top dance, combos, layers, kung gaano karami to, ganun din kadami yung pwede nyong gawing macros. Pero keep in mind pag masyadong maraming text ka na nilagay dito sa mga macros mo, baka di siya gumana. May limit yung text kasi may limit din yung memory mismo sa loob ng Pico controller. Naalala ko na may nagtanong kay Pabili Keyboards tungkol sa kung pwedeng mag-paste ng sobrang haba-habang spiel ganyan. The answer is may certain limit siya, pero if you're gonna ask me, hindi maganda na ilagay mo sa macros yung mga spills mo. Kung halimbawa ganon, I get it, paminsan you would like to have your spills here dito sa keyboard mo. Bakit? Kasi madali siyang ipasok na ito nakasave na mismo sa pad mo, pipindutin mo na lang. Although that is still possible, I recommend na kung sobrang haba, wag dito. You will have to do something else with the macros, like do something na parang may itutulong na sa'yo na ibang program na huhugot nung data nung spill mo, tas saka mo ipe-paste dito sa macros. So paano mo gagawin yun? In my case kasi, hindi ko dito nilalagay yung spills ko. Nilalagay ko yung mga spills ko, lalo na dun sa, yung sa Wawenko Studios, yung photography ko, sa mga text files. Tapos meron akong ang tawag ay auto hotkey, na yung auto hotkey ini-integrate ko with Vial, ini-integrate ko with my P20 para yung auto hotkey, yung huhugot nung mga text files na yun, kailangan lang niyang malaman na yun yung text file na gusto kong i-copy. Tapos ang mangyari, pagka pinindot ko yung macro, ipe-paste niya yun. Para at least in that case, wala akong aalalahanin na sobrang haba ng text na kinapi-paste. Kasi supposedly, kailangan mo i-consider yung memory dito sa Pico controller. Kung halimbawa, tulad ng pag sa troubleshooting ko, yan, tulad nito, halimbawa meron akong ginagawang yung mga yan, copy, ganyan. Ito, like itong Chris Titus, ganyan. Nandito ako sa P60 ko. Teka, pakita ko Pag pinindot ko tong ito, tsaka to, ayan, ita-type niya for me. At ang maganda pa, nakasave siya dito sa memory ng aking itong P60, ito. Nakasave siya dito. Para magiging labas, hindi ko na kailangan i-retype siya kung meron akong finifix na computer outside of my studio, which is yung mga things na tinatype ko supposedly at i-memorize dapat dito sa terminal, hindi ko na kailangan gawin. Bakit? Kasi nakasave na siya dito. Yun yung pinaka feeling ko for me in my context, yung way na kung paano ko masusulit itong macros. Bukod doon, ang isa ding talagang way na gamit ko yung macros is, kita nyo, sat, hue, less. So, dito ko actually ginagawa yung lighting ko para sa P20 sa macros. Kasi kung tutusin, hindi mo kailangan gawin itong macro para mag-toggle ng layer o kaya ito. Hindi, pagka ginalaw mo hindi mo naman kailangan ng macro para gawin Pero kasi may macro, ang ginagawa niya, aside from dun sa mag-shift yung layers to the layer that you want, meron ding kalakip na color na ginagawa. So I'll explain that later. Right now, gagawa tayo ng macro dito sa P20 ko para makita ninyo. So ulitin ko, pupunta muna kayo dito sa macros, and then para mag-add ng macros, meron dito kayong pwedeng gawin itong, hindi pala kita. Okay, so okay punta kayong macros, click kayo ng kahit ano dito na empty. Basta alalahanin nyo na tulad nito, ito yung nakaklik ngayon, ito yung nakaselect. So nasa M0 kayo kasi kailangan maalalahanin nyo na yung M0 ang gagamitin nyo para mapagana So pagka pupunta tayo dito sa add action, meron kayong pwedeng tatlong gawin. Add action, tap enter, at saka record macros. So unahin natin yung add action. Pag pinindot nyo itong add action,
magkakaroon ng thing dito sa taas. Ngayon maraming pwedeng thing or rows. I-drop down dito para ayun nga, para ito yung mga pwede mong gawin. Maglagay ng text, mag-press down ng kung ano mang ilalagay mo. Yan, kung ano man to, i-release mo or i-up mo yung button na pinindot mo. So itong down lang, as in i-hold niya na down, hindi niya i-up. I-up lang niya kapag may some command dito na up. So parang kung gusto mong i-control na hino-hold niya, like halimbawa modifier, shift, ganun, control. I-down mo muna, tapos lalagay mo shift. So naging shift. Tapos kailangan para add action mo. Yan, add action mo para magkaroon ulit ng ganyan. Tapos up mo, tapos shift. Lagay natin left shift. Yan. So, pag bumalik dito, ayan, okay. So, ang idea niyan, kaya parang pwede mong ihiwalay yung down tsaka up action. Kasi, syempre, in between, baka gusto mong may something na gawin. So, sabihin natin, add action ko ulit. Add action, tapos nandito na. Itong up, down, parang ibayin mo yung order. Tapos, itong text, pwede mong gawin, meron kang itatap. Yung tap, down and up consecutively. So, kaya nga tap. Yung down, kumbaga ginagawa mo siya kasi para mag-hold ka ng something. Tapos, if you're gonna tell the macros na, okay, I'm done holding it, i-up mo na yung key na yon. So, in this case, gusto mo na dina-down mo yung shift, tapos may itatap ka. Sabihin natin, itatap natin ang A. So, may itatype siya na A. Tapos, i-up mo na yung shift. So, bali, pag ginawa mo tong macro na to, magta-type siya ng capital A. Tapos, napapansin nyo dito, yung M0 may star. Ibig sabihin may changes na made. At kapag may changes na made, kailangan nyo mag-scroll dito sa kanan at kailangan nyo i-save. Ayan, pag pinindot nyo yung save, ayan, parang nakasave na siya, wala nang star. Ibig sabihin, nakasave na yung macro na ginawa mo. Meron ka ng M0. Paano mo gagawin yan? Pupunta ka sa key map. Tapos, so ito siya, itong puti. So, isa-select mo dapat yan, tapos i-click mo yung macro, tapos pipiliin mo kung ano yung number kanina. So, M0. So, yan, pagka-click mo yan, ayan, M0 na siya. So, every time na pinipindot ko to, capital A. Ngayon, sige, ibahin natin. Ayoko ng A, gusto ko text. Sabihin natin, hello, my name is Coco. You see me on this box. Sige. So, yan nilagay ko, hello, my name is Coco. You see me on this box. Sinave ko to. Tingnan nyo maigi. Hello, my name is Coco. You see me on this box. Okay. Pagka tinype ko na yung pagka pinindot ko to, hello, my name is Coco. You see me on this box. May certain consideration siya dito sa text. Kapag nilagyan mo ng case o hindi yung nakatype. Kapag may nilagay kang at least isa man lang, sige gawin natin capital H, small e, capital L, tapos O. Ayan, so gawin natin pag hindi mo nilagyan ng kahit anong capitalization, hindi niya ipe-paste. Sa halip, itatype niya as raw typed data na maapektuhan itong pagpindot ng shift at pag-up ng shift. So ayan, pagka ginawa ko ulit to, take note small hello to So ibig sabihin, mangyayari na capital lahat. Let us proceed. So pag bumalik tayo dito, so yan, alam niyo na yung add action. So yung add action, click ulit natin. Marami kang choices dito. Alalahanin nyo na yung down, kung may gusto kayong i-hold na key, pwedeng down. Kung gusto nyong i-hold, kung gusto nyong i-release yung key na yon, i-up nyo. Tapos kung gusto nyong tap, yun yung down up na down up in consecutive order. Parang pagka down, up din agad. Tapos ito delay. Yan pinakita ko in milliseconds. Take note din, nakita nyo ito. Pwede kayong napansin nyo may plus. So ibig sabihin hindi necessarily na parang isa lang dapat itong i-down nyo. Pwede kayong magda-down din ng, sabihin natin, gawin natin yung control shift escape. Sa down, dapat yung control at saka yung shift. So ngayon kailangan naka-down muna yung control saka shift. Saka mo add action na itatap mo yung escape. So in this case, ang gusto mong gawin kasi is
i-hold mo muna yung control shift, saka mo pipindot yung escape, tas saka mo i-up yung control shift. Take note na mahalaga na i-up mo yung control shift kasi magkanda problema ka na naka-hold pala yung control tsaka shift kasi hindi mo in-up dito. So in this case, add action, up na yung both control at saka shift. So yun pwede yung plus ito. Pwede kayong maglagay ng marami dito, pwede kayong maglagay ng marami dito. Pwede din naman na maraming tap na pa isa-isa pababa kung yun yung gusto nyo. Okay, so isa-save ko to, tapos titingnan ko dito. Pag pindot ko nito, dapat lalabas ang task manager. Lumabas nga yung task manager. So ngayon, depende kung halimbawa, so usually dito mo nga pinapasok kung meron kang series of things, ganyan. Like simple lang. Ay kung may like alam mong pwede mong madaling i-type, yan, pwede mong gawin siya with add action. Tapos dito, meron ding shortcut nga na kung gusto mong tap enter, pipindutin mo lang. Tapos magkakaroon siya bigla ng tap enter dito. Kasi usually gano'n naman, like madalas mong ginagawa to, so tap enter, lalabas siya. So ulitin ko, pag pinindot tong tap enter, magkaka-tap enter row. Ito lang yung medyo ayaw ko, kaya sinasabi ko na parang mas gusto ko yung sa Steel series. Kapag may dinagdag ka, tapos parang ay hindi mo inintend na may dagdag, ayan, magiging ganyan. Tapos hindi mo necessarily like madidelete ba to? Pag, diba? Hindi siya madidelete. Hindi mo mamaminus. Pag pinindot mo din tong X, lahat tong buong row matatanggal. So ang mangyari, pipindutin mo to para maging blank. Tapos wala na, ganyan na siya. Parang it will technically do the same thing. Wala ka lang ginawa. Pero parang ang thing kasi makikita yan sa code. Ngayon ganito din. So sabihin natin close ko lahat ng to. Yan, binura ko lahat. Pwede mong gawin na mag-record macro ka. May choice ka na either append to current or replace everything. So nasa sa'yo yan. In our case, append to current. So append to current yung basta may nakalagay ka na tapos ayaw mong mabura yung mga yon. So append to current lang. Ayan, magre-record na. Meron siyang stop recording din sa taas. Gawin natin, mag-Hadouken tayo. Sabihin natin yan Ayan, record macro. Append, ganyan. Sabihin natin gusto natin mag-Hadouken. So itatype ko down forward punch P. Okay, tapos stop recording ko. Ayan, so makikita nyo dito na merong down right P. So Hadouken. Wala lang, ayun. So may tinype ako, tapos yan nire-record niya kung ano. So pwede nyo gawin din yan. Tapos from here i-adjust nyo na lang, lagyan nyo ganyan. Pero ito na nga, gagawin niya siya na walang delay. So yun nga din, tas ito din yung medyo kaya ayoko tong Vial, mas okay yung Steel series. Bakit? Kasi tulad nito, matagal kong pinagpe-press to, mayroong siyang particular times na ginawa ko siya. In this case, ang ginawa niya, basta tinype lang niya, hindi niya kinonsider yung mga delays in between. Sa Steel series kasi, based on my experience, nire-record din niya ultimo yung delay. Kahit din sa Logitech, yung Logitech nitong mouse, yung Logitech yung macros, nire-record din niya yung delay. Ito hindi. Yung thing dito sa macros, you can still try it. Pero yun na nga, it won't register yung mga time delay. Pero ito ang, kung medyo advanced ka, ito ang baka pwede mong gamitin. Open Text Editor. Ang gagawin niya, magkakaroon ka dito ng, ayan. Ang idea dyan, itong code na to, pwede mong i-edit to sa iyong notepad, i-copy mo yan, tapos i-paste mo sa notepad mo, or sa iyong, sabihin natin, meron kang coding text editor, like Notepad++, ganyan.
Tapos pwede mong doon na lang gawin to kung alam mo kung anong pinaggagawa mo. Kasi at least ito, mas madali mo magawa dito, makaka-copy-paste mo madali. Pero, yun nga, you should know what you're doing. Ito kasi ay JSON. Sino si Jason? So, copy. I-open natin sa Notepad. Ayan, sabihin natin yan. Ayan o. JSON kasi to. So, pupunta ako dito sa plugins ko, JSON Viewer, format JSON. Tapos makita nyo dito. JSON nga siya. Merong isang malaking square bracket. Itong kada bracket sa loob, yun yung actual na row. Tapos yung una is kung ano siya, kung anong klaseng action siya. Tapos pangalawa, kung anong klaseng, kung tap, ganyan. So, pwede mong, ito din, itong casey space, ganyan. Kailangan alam nyo yung alam nyo kung ano yung, meron kasing code ang vial or ang QMK for each character. So, sabihin natin 0. Hindi ko alam kung gagana yung KC0. Hindi ko maalala kasi. Ayan, kung babalik tayo dito, ayan, pwede kong gawin yan, apply. Ayun, ginawa niyang 0. So, tama ako. Yung KC_0 is 0. Or particularly, yung 0 na may parenthesis. Ako, kung ako man, dito ko gagawin, gamit ko yung text editor para gawin yung mga ginawa kong macros para particularly sa color. Bakit? Kasi nakakayamot na pakita ko sa inyo save. Yan, tulad nito. SAT+++++. I-open ko sa text editor. Tapos makikita nyo ito. Ayan so RG, ganito siya. Yung code niya sa QMK is ganito. Tapos RGB saturation increase. Size. Tapos ngayon, kung gusto mo, ika-copy-paste mo kung gaano karaming saturation increase yung gusto mo para hindi mo na pipindot-pindutin lagi dito sa taas. Kasi nakakayamot Lalo na kung halimbawa pine-precise mo na sinusukat yung kung ano yung kulay na gusto mong lumabas. Kasi guys, ang nangyayari dito sa vial, which is parang sadly, walang direct na way to like command. It would have been nice kung like may command na particularly sa lighting na dito sa backlight na na parang sineset mo na parang set color tapos ilalagay mo kung anong color. No, wala tayong ganon. Sa halip, kailangan mong gamitin itong hue at saka saturation para umiba yung color. So in this case, ang idea niyan is yung saturation, kapag binabawasan mo, nagiging puti lang. So, ang mangyari dito, itong key, MO1, ito kasi MO1, ito kasi yung control ito. So, pag pinindot to, titirahin niya yung M4. M4 is a macro of mine. So, pag tinignan natin yung macro ng M4, ayan. Ginagawa niya, pag pinindot yung M4, nandito na tayo sa part na yung kung paano ginagamit yung macros to light to change the RGB. So in this case, kung nakikita nyo dito, ayan tulad ng sinabi ko kanina, hindi necessarily mong kailangan gawin itong macro para i-toggle 4. Pwede mong right then and there dun sa combo, lagay mo agad toggle 4, TG4. Pero syempre, kung gusto mo na may konting visual feedback yan, ang pwede mong gawin in my case is ito. Since medyo siya, yung parang may parang state na alam mong mababalik-balikan mo, parang state lang siya na either on off, pwede mong gawin to kasi at least nabibilang mo kung ilan beses mong isa-saturate or ilang beses mong i-hue para mag either hue plus or hue minus. In my case, para lang sure, ginawa ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 times kong tinatype yung saturate para sure lang ako na maging puti siya. Kasi ang ginagawa ng saturate minus, tinatanggal niya yung pagkakulay, binabalik niya sa puti. Kung ano man yung kulay na meron doon. So it doesn't matter kung blue, red, green, ganyan. Tatanggalin niya yung saturation kapag minus mo yung saturation. Itong 11 times, arbitrary lang yan. You can make it 15 or 10, ganyan. Pero yung 11 just works for me. Tapos ang mangyari, yun na nga,
itong 11 times ko na sinaturate, wala, nagiging puti. Pagkaputi na niya, nagawa lala na yan, tas na naging puti na, sa kanya itatagal na into 4. So, ang nagiging labas, napupunta na ako doon sa layer 4, wherein calculator ko na siya. So, pag tininan to, layer 4. So, tulad niyan. Ngayon, so ganun yung way ko para magtagal ng calculator layer ko. Ang ginagawa ko sa kanya, and pwede nyo rin gawin, kung gusto nyo umiba yung color, like for instance yan, magiging puti. Yung saturation nyo, mina-minus nyo. Tapos, just to make sure lang na kung ano yung saturation na yun, bumalik. Sa kung gaano din siya saturated yung color, kailangan kung sabihin natin 11 yung, tulad na sabi ko, diba, arbitrary man yung 11 na saturation minus na ginawa ko. Ang mahalaga pa rin dyan is, kailangan ibalik nyo rin na 11 yung saturation plus kapag magtatagal na ulit. So ngayon, dahil dyan, dalawa tuloy yung macro ko para dun sa color. Yung unang macro, M4, na nagtatagal anyway ng TG4, pinagawa niyang puti. Tas meron akong M3 na yun yung nagbabalik sa dati niyang kulay. Kasi bali ang nangyari, although yun yung maganda din dito sa Vial inaano niya, although nagmukha na siyang puti, hindi niya tinanggal yung data tungkol do sa ano ba yung kulay na nandyan. Kailangan mo lang ibalik lang appropriately yung kung ano yung saturation niyan, tapos babalik niya. So tulad niyan, in this case, itong M3 na, so meron akong M4, itong M4 yung nagpapaputi, yung M3 macro yun yung nagpapabalik ng kulay. So it doesn't matter kung galing dito or galing dito. Ang mahalaga dyan is tinatanggal niya yung saturation tapos binabalik niya yung saturation. Exactly the same number of times. So kung na-decide kayo na 13 yung sat minus nyo, kailangan 13 din yung sat plus nyo dun sa isang macro. So yun na, ulitin ko, M3 may macro dito na saturation plus, tapos nagtatagal din. Ngayon nilalagay ko tong M3 habang nandun na dun sa layer 4. So tulad nito, yan o, yung M3. Or ano, ang nangyayari, hindi, I mean, pwede kong gawin dito na pagka ginanon, ayun na, bumabalik din siya. So tama ako. Pero ang ginawa ko, dalawa ang combo ko. Yung unang combo is kapag either nandito sa dalawang layers na to, kasi pareho lang yung definition nitong dalawa sa kada layer, sa layers na tong dalawa. Pag pinindot ko to, ito kasi ibang layer na siya. So umiba to, umiba din to. So ibig sabihin, ang ginagawa ko, yung combo na nandyan, hinahanap ko din, nagkataon 7 yung taas. Tapos control backspace ito. So dun ko sinasummon yung M3. Para mangyari, kung naalala niyo yung sinabi ko tungkol dun sa layers, baka kailangan yung, ayun nga yung, ano yung sinabi ko? Para ma-feel nyo yung pagtagal ng layers, baka kakailanganin yung maglagay ng TG sa layer na pinagmumulan at layer na pupuntahan, mga ganun. So ganun din yung ginagawa ko dito. Pero instead na TG ang nilagay ko, yung macro. So habang nandito pa lang dito sa dalawang to, M4. Oo, itong dalawa, M4. Para gumanon. Ibig sabihin yung M4 na yun yung nag-desaturate, nagsasat minus. Tapos pagka nandun ka na sa layer, mag-e-enable naman yung M3, which is yung saturation mag-i-increase. So ayun. Okay, so at least yan, naituro ko yung saturation thing. Kasi bukod doon, meron naman din yung hue plus. Ngayon ganito yan yun na nga, kapag iniba mo yung hue, umiiba yung kulay. Pero ito na nga, tulad na sinabi ko, hindi mo
specifically pwedeng malagay yung color. Walang ganon. Sa halip, ang pwede mong gawin ay ipa-plus minus mo yung hue. So, in this case, sabihin natin ito, yung M0 pala, add action, tap, so, hue plus, save. So, every time na pinipindot ko to, umiiba yung hue. Iikot siya sa color wheel. Ngayon, ang thing is, pwede mo rin gawin para mas mabilis, 3 beses mong hino-hue plus. Para mas mabilis na magsa-cycle dun sa iba't ibang colors. Pero, keep in mind, baka may malaktawan siyang colors because of that. Pero, mas mabilis siyang, di ba, umiiba-iba. Pero yun na nga, it's our way to traverse through the colors. Keep in mind din na, ganito kagana lang yung mga hue plus saka hue minus na yan. Kapag yung current mo na RGB mode dito sa lighting allows you to set yung color. Multicross. Ayan oo. So, allowed lang yung pag-shift ng colors kapag ginagamit nyo yung hue plus. Kapag yung mismong RGB effect, yung RGB effect na to, considers that option, yung color na to. So, halimbawa, ito, band pinwheel saturation, nagsasaturate. Pwede mong ibahin yan kasi mangyari, yung hue mo ay nakasave, yung saturation lang niya ang umiikot. Pero kapag, pwedeng solid color yan. Pwede din to kasi solid color. Kasi, kino-consider niya yung hue na data. Pero kapag let's say, meron kang like jelly bean raindrop, tulad niyan, wala siyang pake. Wala siyang pake kasi wala dun sa RGB mode na nire-respect niya yung yung hue. So sa mga mode na to, walang effect yung hue plus kasi wala siyang pake doon. Kailangan yung RGB mode mo, RGB effect mo dito may pake. Tulad yan, hue wave. Oh yan, sige. May wave na nangyayari daw pero at least yung hue naiiba-iba mo. Tingnan natin ito. Paano naman itong mga rainbow? Itong mga rainbow gumagana dito pero mangyari, parang isipin nyo na lang na yung rainbow may starting point siya sa kung saan siya nagumpisa. Pag pinindot mo yung hue, parang umiiba lang kung yun yung starting point. Umiiba lang yung starting point niya pero i-cycle pa rin niya sa different colors. Pero ganun din dito sa dual beacon. So yan, yung dual beacon, parang ganyan. Umiikot siya sa different colors pero pag pinindot mo to, parang nagsa-start siya. Parang inuulit niya pero nagsa-start siya dun sa particular hue. Kasi ganun ang effect ng mga rainbow. Ano ba to? Gradient up. Ito pwede to. Kasi mangyari, kita nyo, pink sa taas. Tapos, yung speed niya, yun yung kung gaano ka yung gradient actually. So, pag pinindot ko to, yan, umiiba na. Umiiba tong gradient sa taas. Tapos, sumusunod yung, ayan. So, at least yun naiba mo. So, bakit ko pinapaliwanag to? Kasi, yun yung same premise na kung paano ko pinagana ito. Pero ganito, keep in mind na in this case, kaya gumagana siya kasi dalawa yung layers ko na natatagal ko from here. Na ang idea lang niya nagba-back and forth lang siya. Ibig sabihin walang other complexities na parang na magme-mess up nung calculation nung hue plus and hue minus. Similar, ayun, kasi kung meron halimbawa third layer, ay hindi na ako sure na kung kapag yung third layer, yan, tulad niya may third layer. Hindi ko na sure na may babalik ko dito sa pink yung third layer. Or basta, ang idea din dyan, kailangan mong i-guess kung ilang hue plus hue minus ang gagawin mo para bumalik. So in this case, dahil dalawa lang, simple lang. So basta ito naka-pink. Tapos, para mapunta sa blue, ito kasi yan, it took me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So it took me 16 hue taps
para mapunta sa blue na gusto ko. Trial and error yan, ipa-plus minus mo yung hue na yan. Kaya kako, ginagamit ko yung text editor kasi pag pinas mo dito, alam mo yun, may bungal na pag tinatanggal mo. So, dito mo gagawin. Madali siyang gawin na plus minus. Dito mo dinadagdag bawas. Ngayon, ito. Kung 16 times kung pinas yung hue dito para mapunta sa blue, para manumbalik siya sa pink, yung hue minus ko. Ngayon, kung may pangatlo akong layer na iiba din yung kulay, may gagawin ako na parang some certain way na para dapat defined na okay, from the second layer, pag kumaliwa ka, mapupunta ka dun sa unang layer, siguro doon mo mag-hue minus ka. Pero pag pumunta ka dun sa third layer, may gagawin kang number of hues. Parang finite siya. Yung hindi siya yung parang makakatalon ka lang from 1 to 3rd. Parang dapat naka-rails, parang guided mo yung pagpalit. Kasi kung hindi, may expect mo na baka umiba yung color. Kasi nga, tulad nga na sinasabi ko, walang specific way na to set the color. You either plus or minus the hue. Kaya parang pahirap. Pero at least it works for me. Ito din. Dati sinubukan ko din na ito tulad yan. Meron bang way na parang sinubukan ko kaso hindi gagana eh. Like, meron bang way na parang like may pinindot ka, papalit muna siya ng kulay. Tapos after a few seconds, babalik na sa dating kulay. Unfortunately, based sa pag-test ko, wala. Kasi yung halimbawa, pag meron kang ginawang delay, hindi necessarily nagte-take effect yung delay sa mga RGB commands. Okay, next. Ang last na pwede mong iba-ibahin din is itong, baliputan natin yung color. Ayan, pwede mong actually i-cycle din yung kung ano yung modes. Ito. Pwede mo ring i-on off yung actual RGB. Meron din ditong parang specific. Sige, try natin to RGB toggle. Ayan, off on, off on. So anyway, sige. Ganun na lang muna. At least naturo ko naman yung macro, naturo ko naman actually pati RGB. At sana happy kayo doon. Balik ko tong border. Yeah. So yun. Salamat po sa mga nanood. Thank you sa Pabili Keyboards for giving me the opportunity na gawin ito.